Kwento po ito ng ninang ko. Sana Sir Neb ay mabasa nyo dahil paborito niya kayong pakinggan. Bagong subscriber lang po siya pero hilig niya nang makinig sa inyo kapag naglilinis ng bahay. Sabi niya ay may karanasan sana siyang gustong ibahagi pero hindi naman niya alam kung paanong isusulat, kaya ako na ang nag-volunteer na magsulat para sa kanya. 1980s pa lang ay nagja-Japan na si Ninang. Early 2000 lang siya nagsettle dito sa Pilipinas at nag-asawa ng isang dating kaklase. Pero bago pa siya lumagay sa tahimik, ay nakaranas muna siya ng kababalaghan doon sa bahay nila. Kadarating lang daw noon ni Ninang, as in yung wala pa siyang 24 hours sa Pilipinas nang mangyari ang kakilakilabot niyang experience. Maaga raw siyang nagising noon at nagkakape na siya sa may terrace nang makita niyang dumaan ang dating kapitbahay nila na kaklase rin niya noong elementary. Nakatingin daw sa kanya, kaya natitigan niyang mabuti at namukaan. Rina raw ang pangalan noong babae at ito yung laging nagtitinda ng pastillas sa klase nila. Tinawag daw niya at kinamusta. Pinapasok pa raw niya sa bakuran nila pero tumanggi raw. Mamamalengke pa raw kasi ito. Sabi raw ng ninang ay maghintay saglit dahil bibigyan niya ng uwi niyang tsokolate. Ngumiti naman daw si Rina at umuo. Kaso paglabas uli ni Ninang ay wala na ito. Hindi raw niya naitanong kung saan na nakatira, kaya naisip na lang niya na hintayin na dumaan o kaya ay ipagtanong sa mga kapitbahay. Ilang araw ang nagdaan at hindi na muli nakita ni Ninang si Rina, kaya naisip niyang magtanong-tanong na kung saan na nga ito nakatira. Doon na nalaman ni Ninang na ilang araw na pala itong nawawala. Huling beses daw na nakita si Rina ay noong araw na mamamalengke ito. Noong kararating lang daw ng Ninang galing sa Japan. Nagulat na raw si Ninang kasi nakausap pa nga niya. Sa nangyari ay naimbitahan pa siya sa presinto para magbigay ng statement tungkol sa huling beses niyang nakita si Rina. Yung asawa raw ni Rina ay takang-taka kasi nang umalis daw ang asawa nito ay nakasakay sa tricycle. Hindi raw ito naglalakad papuntang palengke dahil medyo malayo at bukod pa roon ay hindi daraan sa bahay nila Ninang ang ruta sa palengke kung magmumula kina Rina. Ilang araw pa ang lumipas at hindi talaga nakita si Rina hanggang sa may nangamoy na nabubulok ilang metro mula sa bahay ni Ninang. Nagmumula sa may bakanting lote sa likuran ng creek. Bale ang itsura noong lugar, bahay nila Ninang tapos sa kanan ay may isang lumang tindahan ng poultry supply na hindi na nagbubukas. Tapos kasunod noong tindahan ay eskinita na papunta sa bakanting lote na mga nasa 200 square meters ang laki. Tapos sa likod ay may mababang bangin at doon na yung creek. Doon natagpuan ang naaagnas na bangkay ni Rina, nakabalot sa sako at walang pang ibaba. Pinagsamantalahan siya, Sir Neb. Nung mahanap ang bangkay ni Rina ay may lumantad na dalawang lalaki at nagturo sa sospek. Walang iba kundi yung tricycle driver na nagmaneho ng sinakyan ni Rina. Naimbestigahan na yung lalaki noong unang beses na nawala si Rina. Ang sabi nito ay bumaba raw malapit doon kina Ninang dahil may pupuntahan lang. Yun pala ay doon na nga nito dinala sa creek kasama yung dalawa pang lalaki. Sabi pa ng mga yon ay kinabahan sila dahil nakita sa terrace si Ninang na nagkakape. Naisip daw nila na baka nakita sila ni Ninang. Pero nung maisagawa naman ng mga ito ang krimen ay nawala na rin ang takot nila. Dumaan pa raw ang mga ito sa tapat ng bahay nila Ninang at wala naman daw napansin ang mga ito na kakaiba. Sabi ni Ninang, natatandaan nga niya ang tricycle na gamit noong sospek. Harurot nga raw yon ng takbo kaya siya napatingin sa gate at nakita si Rina nakasunod noong tricycle. Ibig sabihin pala ay kaluluwa na lang ni Rina ang nakausap ni Ninang dahil napatay na ito at naroon sa creek ilang hakbang lang mula sa bahay nila. Ang unang kakilala pala na nakausap niya pagkabalik sa Pilipinas ay multo na lang at biktima
ng karumal-dumal na krimen. Sir Neb, ako po si Jimboy. Ang kwentong ibabahagi ko ay personal na karanasan namin ng aking pamilya. Mahigit 30 taon nang pabalik-balik sa abroad ang tatay ko. Mas matagal pa nga ang pinamalagi niya sa dayuhang bansa kaysa sa sarili niyang bansa. Natapos lang ang pagpapabalik-balik niya nang sa wakas ay magbalik bayan siya ng pangmatagalan. Hindi na siya nag-abroad. Tumigil na rin siya rito sa Pilipinas. Pero hindi pa rin namin siya nakasama. Nakakabaong na kasi siya nung inuwi, Sir Neb. Namatay sa ibang bansa ang tatay. Mag-isa at walang kasama sa mga huling sandali niya. Nung araw na mawala siya ay parang nawalan ako ng kakayahang makaramdam. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ako nagulat o nasaktan o naiyak. Wala lang akong naramdaman. Para bang may nalaman lang ako na pangkaraniwang bagay. Dumating lang ang lungkot nang magdaan ang ilang araw at hindi na nga tumatawag si tatay. Parang may floodgates na nabuksan at sabay-sabay ang emosyon ko. Galit ako pero hindi ko alam kung kanino at yung galit naging luha. Iyak ako ng iyak na parang bata. Humahagulgol talaga ako at hindi makahinga. Inabot ng 1 buwan bago dumating ang mga labi ni tatay. Wala kaming mga tulog noon. Dahil sa pag-aasikaso mula sa pagdating sa airport hanggang sa punerarya at paghatid sa bahay namin. Madaling araw dumating si tatay. Ayaw makita ni nanay na nasa selyadong kahon na parang package ang tatay namin. Kaya kami na lang ni na lolo ang nagpunta sa airport. Sa bahay lang nag-aayos si nanay para sa pagdating namin. Ang sabi niya, nagparamdam sa kanya si tatay. Noon daw nagluluto ng pansit si nanay sa kusina ay naiwan siyang mag-isa ng mga nagluluto dahil nag-aasikaso ang mga yon sa pag-aayos sa labas. Habang hinahalo raw niya ang gulay sa pansit ay may narinig siyang nagsalita ng malambing na, "Nay, nandito na ako." Napahinto raw si nanay sa paghahalo dahil ang boses ay boses ni tatay. Hindi raw pwedeng magkamali ang nanay dito. Lumingon daw siya at nakita ang likod ng isang lalaki na papasok sa kwarto nila. Napapaluha na raw noon si nanay dahil alam niyang si tatay yon, kaya sinundan niya sa kwarto. Pagpasok daw niya ay naamoy niya ang pabango ni tatay, kaya napaiyak na lang siya ng tuluyan. Nadatnan ko pa si nanay na nakakulong noon sa kwarto. Sinabi niya ang nangyari at sa gilid nga ng mga mata ko ay nakita ko na may nakatayo sa bandang kanan ko. Kinilabutan ako pero mas nangibabaw yung pangungulila kay tatay. Lumingon ako pero hindi ko naman siya nakita. Iyak kami ng iyak ni nanay dahil naramdaman namin na talagang nakauwi na si tatay at kahit papano ay pinaramdam niya sa amin na kasama na namin siya. Nagparamdam din si tatay sa iba ko pang kapatid at gayon din sa mga magulang niya at kinatita. Nakikita raw nila sa gilid ng mga mata nila o kaya ay tinatawag sila sa pangalan. Sa ganoong paraan na maalam sa aming lahat si tatay. 7 taon na magmula nang mamahinga siya ng tuluyan. Minsan kapag naiisip ko siya ay napapaluha pa rin ako. Ni hindi man lang niya naranasang magretiro at makapagpahinga ng kasama si nanay.